Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Ngayon guys, isi-share ko sa inyo ang napaka-cute na nabili ko sa Lazada. Ito ay isang portable aquarium. Now, this one is cost around 1,200 pesos. So, kagaya na nabanggit ko, online lang na nabili ko ito guys, which is very nice kasi yung materials niya is yari sa fiberglass. So, makikita nyo, meron siyang lid, which is very good, hindi expose yung inyong mga isda sa kung anumang dirt na malalaglag or hindi mo aasahan na baka mamaya accidentally makatalon sila. So, ito yung pinakaloob nung pinaka-lid niya or yung takip. Meron siyang parang spongy na material which is maaaring maging absorber na rin dyan, yung mga moist dyan sa pinaka-lid niyan. So, yan. And then, this one is napakaganda, lalo na dun sa mga maliliit lang yung space sa bahay. Meron din dyang saksakan ng hose, and then dito pwede nyong ilagay yung mga outlet para magkaroon siya ng ilaw at the same time yung kung halimbawa lalagyan nyo siya ng oxygen. So ayan yung sinasabi ko guys, fiberglass which is very good, tapos included na rin itong kanyang mga cable wires para for kung ano mang ikakabit nyo dyan na accessory. So yan, naka type C na rin yan, diba? Another one, included na rin dito yung mga maliliit na pebbles niya. So, yan, di ba? Maganda yan kasi tama-tama hindi mo na kailangan bumili from pet shop or sa kung ano man mga tindahan para i-provide dun sa iyong aquarium. Yan, kasama na rin dito yung kanyang mini, ano ba tawag dyan? Oxygen tank or something. So, yan, meron na yung connector, which is napaka-cute. Ang liit lang din yan. Na tamang-tama, kagaya ng sinabi ko kanina, na sa malit na space. Ito din yung pinaka-tube na exhaust niya. So, pupunta yung water dyan para magsi-circulate yung kanyang pump. Yan, di ba? Ang ganda. Kasi ang linis nung atake, alam niyo yun, aesthetic. So, pag nandun kayo sa condominium, sa maliliit na kwarto, tapos ay gusto nyong lagyan ng extra na ganda, so why not try this one? So, yan, nilalagyan ko lang yan ng water. Now, mas maganda is, medyo pa-settle nyo muna yung tubig para hindi ganun, or mas maganda kung halimbawa ay mineral water yung gamitin nyo. Kasi sometimes, pag masyadong mataas ang chlorine content, lalo na dun sa ating mga faucet, yung mga ginagamit natin, is hindi maganda sa mga isda natin. So, yan. Scatter nyo lang at the bottom. Kung medyo nakukuntian kayo dyan, pwede naman kayo magdagdag. So, may nabili kami na isang red snail or ilang piraso ng red snail. Actually, mura lang yan. So, around 50 pesos yata yun or 20 to 50 pesos. Meron na kayong ilang piraso ng red snail. Now, this one is very good kasi, alam nyo guys, sila yung maglilinis sa entire aquarium nyo. No need to clean it from time to time kasi talaga naman mapapansin mo, hindi kailangan yung high maintenance nito kasi ay hindi siya dumudumi. So, yan, napaka-cute nitong mga red snails na yan. Okay. So, yung makikita nyo ilalagay naming isda is, biglaan lang kasi to guys. Sinahuli lang namin sa isang parang lake malapit dito sa amin. So, natuwa kami at sayang naman. So, hinuli namin yan. Inilagay namin for the meantime. Ginawa lang naming pet dyan para lang i-demonstrate namin sa inyo kung anong itsura. Tapos, meron din kaming extra na what do you call that? Kabibi ba yan? So, something. So, yan. Maganda yan kasi nakuha naman namin yan sa beach. So, kung halimbawa gagamit kayo ng ganito na galing sa tubig alat, yun sa dagat na maalat, make sure na ibababad nyo siya or i-rest nyo yan para hindi ma-incorporate yung salt na nandun sa loob niya. Or else, maapektuhan yung mga isdang tabang na ilalagay nyo dyan. Yan. I-assemble na natin siya dyan sa connector na yan. Actually, bumili pa rin kami ng extra na ganyan na parang filtering system
na medyo napansin lang namin malakas kapag naglagay pa kayo ng extra na ganyan. So, medyo may ingay ng konti at the same time, malakas yung bulwak ng water. So, it depends na lang siguro sa inyo kung ano yung mas prefer nyo. Pero for just the sake na makita nyo yung aming installation nito, nilagay pa rin namin yan. Pero sabi ko nga, if gusto nyo siyang i-modify, lagyan ng ibang accessories, napaka-accessible naman ito kasi may mga extra port siya na pwedeng saksakan nyo ng mga wirings or yung mga adapters or something. Yan, tinan nyo. Kagaya niyan, nilalagyan namin siya ng, tinan nyo, ang cute, diba? May LED light na siya. Tapos, inattach lang namin dun sa connector para maging Type-C. Tapos, yan, makikita nyo, magpo-form na ng bubble. So, yan. Kung nagagandahan kayo sa ganyan, why not try it? Pero, usually, ginamit ko lang yan for a couple of days. Tinry ko yan na merong ganung malakas na bubbling effect. Pero nga, sabi ko, if you want to make it more subtle, na medyo hindi ganun kalakas, kasi ang liliit lang nung isdang nilagay namin. So, yan. Medyo na ano siya, diba? Natuturete siya. O yan. So, masyadong malakas for the size of those fish. Medyo nahihilo-hilo yung mga isda. So, pinalta naman namin yan, tinanggal namin. So, depende. Kung halimbawa malalaki naman yung isda na ilalagay nyo, bakit hindi, diba? So, yan. Ito na yung itsura. Nung medyo inangat lang namin ng konti kasi sa palagay namin medyo na nahihirapan yung mga isda kasi sobrang liliit lang nila. Nakita lang namin yan dun sa may bukal. Yan, malapit dun sa lake. So, hindi ganun kalakas yung wave. Hindi ganun na yung ripple ng water, kaya medyo natutulero sila dyan sa side na yan. So, nilagyan lang namin ng printout. Kung mapapansin nyo, may printout lang kaming pinost dyan for, alam nyo lang, pleasing, para maganda sa mata, para kasi syempre transparent, pag nilagay mo siya dun sa isang area na medyo may konting kalat-kalat na background, makikita mo, hindi naman relaxing sa mata. So, nilagyan namin siya ng cover. Kung medyo ipi-place mo siya malapit sa wall, which is walang masyadong mga nakalagay, so mas maganda siya. Kasi guys, lampasan yung tingin mo, napaka-relaxing sa mata. Yan, tinan nyo yung snail, andun na sila sa taas. Ang gaganda ng snail na to actually. So, tinanong naman namin siya, it is very suitable sa mga gantong klase ng aquarium. So, again, napakaganda kasi aesthetic. Alam niyo yung manipis around, siguro yung width niya is around 3 inches lang. So, tamang-tama lalo na dun sa mga hindi kalakihan ng mga bahay, pero gusto pa rin mag-alaga ng mga aquarium. So, 'di ba, hindi natin bibigyan ng limitation yung ating eagerness na magkaroon ng hobby dahil maliit lang yung ating bahay or wala tayong space sa mga aquarium. Kasi before, 'di ba, ang lalaki na. Ngayon, nakahanap na kami ng magagandang klase ng isda. This one, itong mga nilagay namin ay mga glowfish, which is very nice. Alam nyo, highly recommended ko to kung gagamitin nyo itong hobby na to as also one of your relaxation, means of your relaxation. Napakaganda kasi, alam nyo, nag-glow yung mga colors. Sino ba naman na hindi ma-relax sa ganyang kagagandang kulay? Marami pa silang different colors. So, siguro, sa mga susunod na araw, madadagdagan pa itong mga isda namin. Pero for the meantime, ito yung nakita namin, which is very suitable. Naglagay na rin kami dyan ng mga aquatic plants. It is optional. Kung gusto nyo magkaroon ng mga natural habitat yung inyong aquarium, magmukha na talagang under the sea. Kaya nga, 'di ba? So, pwede yung paglalagyan niya ng mga aquatic plants. Just make sure, itatanong nyo lang kung itong mga to is compatible dun sa mga klase ng isda na ilalagay nyo. The same thing goes dun sa mga snail. Kailangan din ay tingnan natin kung compatible sila sa isa't isa. So again guys, online ko lang to nabili for around 1,200. May mga sizes naman yan. You can check it out. Pwede nyong i-check sa Lazada, sa Shopee. At alam ko meron sila niyan. So, napakaganda nito, pangdagdag na, alam nyo,
na magandang display sa inyong mga bahay. So, I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!